Maghahain ng reklamo si Manasa Escarpio, asawa ni Sara Duterte, laban sa ilang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro ng House Committee on Justice. Ito po ay kaugnay ng umano'y iligal na paglalabas ng sensitibong bank records na iniuugnay sa kanya at sa vice-presidente sa gitna po ng impeachment proceedings. At para alamin ang ilang detalye niya, makakapanayan po natin ang legal counsel ni Escarpio na si Attorney Peter Danao. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Andre Angela. Okay, so may mga nagsasabi po tila pag-amin daw po itong magiging hakbang ni Man Escarpio na reklamo laban po sa BSP at AMLAC. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Hindi naman ganoon kasi unang-una, ang issue dito sa pagsampa namin ng kaso ay kung may nilabag ba na batas ang AMLAC sa pagsisiwalat ng mga transaction reports na galing sa bangko. At nasa reklamo naman namin na hindi naman naabisuhan at nabigyan ng kopya si Attorney Carpio ng mga reports na ito ng AMLAC. Kaya premature para mag-comment si Attorney Carpio sa mga naisiwalat ng AMLAC sa Kongreso. Bukod dito, pribadong individual naman si Attorney Carpio, hindi siya politiko. Haharapin at sasagutin niya ang mga tanong na yan sa tamang venue pagkatapos namin makakuha ng kopya ng mga reports na ito. At andyan naman ang mga abogado ni VP Sara na sinagot at sasagutin ang mga aligasyon na yan. Dahil si VP Sara naman ang puntirya ng impeachment, hindi naman si Attorney Carpio. Pero sa huli, wala pong katotohanan na may 6 billion or 3 billion ba yun? Yung sinasabi ng AMLA si Attorney Carpio. Attorney, ano po yung tugon ninyo dun sa mga pahayag na may exemption sa impeachment proceedings yung bank secrecy laws? Although nabanggit mo nga na hindi naman politiko si Attorney Man Escarpio. Pero ano pong reaksyon nyo doon? Sinabi nga may exemption dahil kailangan nga bulaklatin dito sa impeachment proceedings. Kung babasahin natin yung Section 8A, no? RA 9160, ito po yung batas ng AMLA. Okay? Malinaw po ron na sinasabi, the AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them. So ibig sabihin po, in any manner. Batas po yan na pinasa ng Kongreso mismo. Sila po mismo nagpasa niyan. Di ba? So nakalagay in any manner. Ano ibig sabihin in any manner? Kahit sa anong paraan. Basahin niyo po ang batas na yan, RA 9160. Wala pong exemption diyan. Oo. Pero Attorney, syempre ang sinasabi po ng nasa House Justice on Committee ay ito po ay proper at valid forum dahil ito po ay impeachment proceedings. Yun po ang kanilang inilalaban dito. And of course, hindi po naman po pwedeng magtago po sa likod ng secrecy law yung mga opisyal po ng gobyerno pagdating sa usapin ng accountability, Attorney. Meron namang legal na paraan kung gusto nilang hanapin at tukuyin yung mga transaksyon ng isang may-ari ng bangko. Okay? Pero dito sa batas na to, sinasabing yung AMLAC mismo, hindi po pwede. Sa may ibang batas pwede, meron silang ibang pwedeng paraan. So dapat alam nila yon. Pero itong batas na sinasabi nilang batas ng AMLA na sila mismo pumasa, ang kalagay dyan, in any manner. Ibig sabihin kahit anong paraan. So humanap sila ng ibang paraan na hindi pwedeng labagin ang batas na to. Di ba? But this is the impeachment proceeding. This is the other way that you're talking about, Attorney. Well, dapat kung sinasabi nila na yung AMLA pwede maglabas ng impormasyon, dapat sinabi nila rito sa batas na except impeachment proceeding. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Malinaw naman dyan sa Section 8A. Di ba? Alright, yung pahayag po ni Carpio po tungkol nga po dito sa naiulat na 6.77 billion transaction nila ni VP Sara ay wala po categorically, he is not denying it. Pero kayo po kanina sinabi po ninyo na hindi po totoo yun. Kasi nga, sabi ko nga, unang-una, si Attorney Carpio ay pribadong individual. Ayaw niya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLAC. Diba? Ngayon, pag nakakuha na kami ng kopya at ma-verify kung talagang tama yung summary, kasi ang ginawa naman ng AMLAC dyan, siya mismo nag-summarize. Diba?
tama ba yung summary nila? Tama ba yun na meron silang na-receive na mga reports sa bangko dun sa summary nila, di ba? So hangga't wala pa naman yung kaming kopya niyan, siyempre premature para mag-comment si Attorney Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. Pero attorney, handa po ba kayong magbigay ng paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga transaksyong ito sa tamang paraan, tamang forum? O siyempre naman. Kasi kung wala namang katotohanan, bakit naman kami magtatago? Ano po para sa inyo at sa inyo pong kliyente yung tamang forum? Kasi po, si VP Sara ay hindi naman po uma-attend doon sa impeachment proceedings. I cannot comment kay VP Sara dahil meron silang sariling posisyon Yeah. kung bakit ayaw nilang umattend sa House. No? Pero sa kliyente namin si Attorney Carpio, ang dapat na venue dyan, siyempre, sa korte, di ba? Kasi hindi naman siya politiko na subject to impeachment proceeding, di ba? Kaya nilagay namin, sinampan namin tong kaso para malaman natin kung tama ba yan pagsisiwalat nila, di ba? I remember attorney na bago po nagsimula itong hearing na to tungkol sa mga bank statements nila VP Sara at kanyang asawa, naghain po ng complaint po sa Supreme Court pero wala pa po kasing sagot doon o ruling ang Supreme Court doon po sa pagpigil nila pagbubukas nitong bank statements nila. Kapag po ba biglang naglabas po ng ruling ang Supreme Court tungkol dito, ano pong mangyayari? Is that already moot? Meron po bang basehan doon? Ay kahalagahan rather. Siyempre, pag may Supreme Court decision, susundin natin yan, di ba? But Bilang abogado. naka-open na po Na-open na Alin yung mga Yung bank bank accounts? account. Oo. Opo. Yung mga bank accounts, ibig sabihin na open, sa position namin, wala namang pwedeng i-open ang AMLAC dahil nga bawal. So, miski na in-open mo yan at bawal, pwede naman sabihin ng Korte o Supreme Court na hindi pwedeng gamitin yan dahil kinuha mo sa maling paraan. Di ba? You cannot justify the end by illegal means. Diba? Attorney, pero po kasi ang taong bayan, kayo po bilang isang abogado po ni Attorney Mans Carpio, paano niyo po babalansehin yung karapatan sa financial privacy? Naintindihan po natin yon. At ang interest naman po ng publiko na malaman po ang katotohanan. Yun po yung sinasabi ng taong bayan at yung mga ibang representatives dito po sa House Committee on Justice na yun kailangan nga it's necessary to open. And sabi nga, di ba, exempted dito because public servant si Vice President Sara Duterte. Ayon sa batas, kailangan kang kumuha ng court order. Diba? May exemption naman, pero dapat dumaan ka nga sa proseso. Ang proseso na yon, humingi ka ng order sa korte para mabuksan ang mga informasyon na yan. Bank information order. Diba? Hindi naman sinasabi namin bawal. Dumaan sila sa tamang proseso. Diba? So pumunta sila sa korte. Diba? Sinasabi nyo impeachment. Di impeachment court. Diba? Sino mag-impeachment court? Di yung Senado. Diba? So mayroon namang paraan na gawing legal ang pagkuha ng impormasyon ng isang account holder. Kasi kung hindi natin susundin ang batas, di ba? Wala nang susunod sa batas. Para saan pa yung batas na yan? Di ba? Lahat tayo pwedeng maging subject to illegal search and inquiry ng ating accounts. Ako, ikaw, kahit sinong senador, kahit sinong congressman, di ba? Okay, ano po ang inaasahan po natin dito po sa mangyayari sa reklamo na ito sa Quezon City Prosecutor's Office? This is going to be today po. Today po yan, ano? Yes, mamaya. So, siyempre, pagka-file, alinsunod sa regulasyon ng mga pinapile na kaso, dapat sagutin ng mga respondents yung reklamo. Confident po kayo na may laban kayo dito sa kasong ito? Kami naman sumasangkalan lang sa batas, no? Yung RS 9160, no? Section 8A, yung pinakita nyo kanina. Yun lang naman ang sinasaad namin na sinasabi ng batas, in any manner, ibig sabihin, kahit anong paraan, hindi pwedeng maglabas ang AMLAC ng impormasyon. Alright, maraming salamat po sa Thank inyong you, Attorney. oras sa Attorney Peter Danaw. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.